we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. At Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Sunset Prayer meeting, Hallelujah. Praise God. Nakahabol po tayo. Isang mabiyayang takip silim po sa lahat ng mga prayer warriors ng Sunset First Watch Prayer sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Day 241 na po tayo sa gabing ito. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa maraming mga naka-join na. Nasa 34 na po tayo. Praise God. At salamat din sa ating mga tigapanguna sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang social media. Naka-Facebook live streaming na po tayo. Ayan, naka-join na si Pastora Sandra. Hallelujah. Siya rin ang magda-download nito at mag-upload sa mga platform pa na ginagamit natin katulad ng TikTok, YouTube, Spotify. Salamat din sa buhay ng kapatid na ito. Sa oras pong ito, July 30 na po ngayon. Hallelujah. Bukas pa pala. Okay, ang huling araw ng July. Tayo po ay makakapakinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos na ating matutunghayan sa panulat ni Juan, chapter 10, verse 10 to 11. Ang topic po na ating mapag-aaralan ngayon, things that the enemy does in our life. Ano ba ginagawa ng kaaway sa buhay natin? At yan yung malalaman natin ngayon sa buhay ni Pastor Donna. Nak, is your turn. Pastor Donna. Ayun. Amen. Naririnig po. Loud and clear. Hallelujah. Amen, amen. Thank you po sa magandang signal, Lord. Hindi po ay sa pinagpalang gabi po sa buhay ng bawat isang narito. Sa pangunguna po ng ating spiritual director po, Bishop Ross, Mami Glo. Good evening po, Tay Pastor, Pastor Abing, at Pastor Jay, maging sa kanyang asawa. Magandang gabi po sa lahat. At higit po sa lahat sa mga talagang walang sawa sa pag-attend tuwing hapon. Magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng kapastoran, mga PMEs, mga chapter workers, even po yung mga OFW na talagang taglay ang kalakasan ng ating Panginoon. Tunay po, tulad ng nasabi ng ating Tay Pastor, napakaganda po ng topic ng ating Diyos na ipinagkaloob sa ating lahat. Kaya kung meron po tayong Bible, makipagbukasan po kayo sa akin sa Aklat ng 1, chapter 10, verse 10 and 11. Verses 10 and 11. Ito po ay nakasulat. John 10, verse 10 and 11. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Verse 11 po, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay sumandaling humingi ng pagsama ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Sa pagkakataong ito, Panginoon, sa gabing ito, Lord, taglay namin ng kalakasan na nanggagaling sa iyo. Salamat, O Diyos, sa buong maghapon. Samahan mo, Lord, ang aming gawain. Nga mo, Panginoon, na ang puso, ang buhay ng bawat isang narito'y karapat-dapat sa iyong harapan. Yaman mo, Lord, na yung anuman yung mga mapag-aaralan namin, Panginoon, ito'y magrema sa aming puso at isipan, Panginoon, maging maalam ang bawat isang mananampalataya, Lord God. Kaya't sa oras na to, Lord, inaangkin na namin ang magandang signal, any distraction, Lord God, na gagawin ng kaaway, ito'y aming hinahadlangan sa pangalan mo, Panginoong Jesus.
Jesus. Salamat Lord sa mga bagong revelasyon, tunay Panginoon na nanggagaling sa iyo. Thank you Lord sa victories, thank you Lord sa pagsama, thank you Lord sa holy presence. Ito po ang aming pinagpapasalamat o Diyos sa tanging pangalan mo Panginoong Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon sa pagbibigay niya na muli ng pribilehyo na magamit po ang ating buhay. Alam niyo mga kapatid ko kay Lord, tulad po ng mga nagaganap sa panahon ngayon, talagang napakaraming pakana ng kaaway upang tayo po ay agawin sa kamay ng Diyos. Amen. Kasi po bilang isang Kristiyano, hindi lang naman talaga tungkol sa mga blessing, tungkol sa mga spiritual na mga natatanggap natin ang buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo po, sa spiritual na pamumuhay, talagang ipinapaliwanag po sa atin, ipinakita sa ating verse na nabasa, na may pakikipagdigma ang bawat isang mananampalataya. Amen, na sabi nga po, ang tunay na kaaway natin, hindi naman yung ating mga nakakasalamuha, hindi naman yung kapwa na ating nakikita araw-araw o yung mga taong nakasamaan natin ng loob. Sabi nga po siya yung hari, hukbo ng kadiliman, kasamaan. Amen, na siya tinatawag na si Satanas, siya tinatawag na si Taning, o di kaya siya tinatawag na Diablo. Kaya't sabi nga po, madalas kumikilos ang kaaway na ito nang hindi natin namamalayan. Palihim yang nagumagalaw sa ating buhay. Marami siyang mga style, marami siyang mga taktika. Kaya't sabi nga naman po sa atin ng ating Panginoon, maging mapagbantay tayo. Maging handa tayo. Kasi ang kalaban natin ng Diablo talagang parang leon yan na umaatungal, na aali-aligid lamang at naghahanap ng mga masisila. Amen. Kaya sa oras na ito, kung tayo po ay nakahanda at tayo nakabantay, hindi niya basta-basta mananakaw yung ating kaligtasan na kaloob sa atin ng ating Panginoon. Pero may kayang gawin ng kaaway na pwede niyang nakawin yung ating kagalakan, pwede niyang nakawin yung ating kapayapaan, di ba? Pati yung ating katapatan sa Diyos, maging yung lahat ng mga bunga ng paglilingkod natin sa ating Panginoon ay pwede niyang nakawin. Kaya't sabi nga po, maging handa ang bawat isa. Kaya't bilang handang isang Kristiyano na laging nagbabantay, dapat malaman natin ano ba yung mga bagay na nais nakawin ng kaaway sa ating buhay. Ano ba yung mga ginagawa niya sa ating buhay sa isang tunay na nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya't bilang topic po natin, nabanggit na po ng ating tatay pastor kanina, things that the enemies does in our life. Ang ating tema po, what are the things that enemies steal from us? Ano ba yung mga bagay na ninanakaw ng kaaway sa ating buhay? Dahil nga po sa nabasa nating teksto kanina, naparito siya upang magnakaw, pumatay, at manira. Kaya't sa oras na ito mga kapatid ko kay Lord, bilang isang bagay na ninanakaw ng kaaway sa ating buhay, bilang point 1 po natin, He wants to weaken our faith. Amen. Gusto niya na panghinain, patayin ang ating pananampalataya. Kasi po sa isang Kristiyano na nakakaranas ng lahat ng espiritual na pagpapala na kaloob sa atin ng ating Panginoon, alam niyo po, ang unang target ng kaaway, ang nais niya talagang patayin, alisin, wasakin sa ating buhay, ito po yung ating pananampalataya. Di po ba? Kumbaga, talagang gusto niya is mawala tayo sa kamay ng ating Panginoon. So, sisikapin niya yan, napahinain niya yung ating pagditiwala, paniniwala sa Diyos. Kaya sabi ko nga po totoo nga naman, hindi man gawin ng Diablo, ng Satanas, ng Taning, na sirain ang lahat ng Bible dito sa mundong ito para hindi na tayo makapagbasa, di ba, hadlangan yung pagpunta natin sa church. Pero alam nyo po, sapat na panghinain ng Diablo na gawin sa buhay natin na pagdudahan natin yung salita ng ating Panginoon. Di po ba ganito yung ginawa niya kay Eva doon sa sa halaman sa halamanan ng Eden. Di ba hindi naman niya sinabi agad-agad na wag mong sundin nung sinabi ng ating Panginoon, sige, pwede niyo kainin ang lahat ng prutas na narito. Ang lahat ng wag lang itong prutas na talagang itinatangi ng Diyos na ayaw niyang ipakain. Pero hindi naman po sinabi ng Diablo, di ba, na wag niyo kainin, sabi niya. Ang sabi niya, di po ba, nung Diablo, totoo ba na sinabi ng Diyos na pag kinain mo ang bungang ito is mamamatay ka? Di ba nakita po natin yung taktika ng kaaway na tinamnan niya agad ng pagdududa ang isipan
ni Ede, ni Eva, hindi po ba? Talagang nilagyan niya agad. Totoo ba? Sinabi ba ng Diyos na pag kinain mo yan? Di ba? Makikita natin mga kapatid ko kay Lord. Ganon din naman po minsan ang ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Tinatamnan niya ng pag-aalinlangan, tinatamnan niya kung ano-ano ang nilalagay niya sa ating isipan upang huwag tayong maniwala sa mga pangako ng Diyos, upang huwag tayong maniwala doon sa mga salita ng ating Panginoon. Di ba? Pag may cancer ka na, nasabi na ng doktor na cancer ka, punong-puno ka na ng pag-aalala. Sinabi ba ng Diyos na kayang-kaya kanyang pagalingin sa cancer mo? Ganun po yung taktika ng kaaway eh. Kasi ganun yung unang-una kong naramdaman nung nalaman ko pong positive ako. Tinamnan niya agad, kaya ko kayang magbuntis, Panginoon? Nakalaan niyo po natanong ko si Lord ng ganun agad-agad sa edad kong ito, Lord. Pero alam niyo po, natutuwa ako kasi nung binasa ko yung kay kay Eva doon sa Genesis, nakita ko kung paano nanggaling yung buong lahi. Sabi ko, ang tatanda ng mga nanganak, syempre yung mga lalaki lamang po talaga yung nabanggit na edad. Syempre mga asawa nila is parang mga kaedad din nila, 'di ba? Si Noah 500 nung 500 siya nung nagkaanak siya. Sabi ko at that age ka ako 500, ako 42. Sabi ko wala pa nga ako sa 1/4, wala pa nga sa 1/3 tapos nag-aalala na ako. Di po ba ganun kasi yung taktika ng kaaway? Talagang paglalagyan kanya ng pagdududa. Di ba pag may mga pinagpe-pray tayo, huwag ka na mag-pray kasi ang tagal-tagal naman tugunan ni Lord yan eh. Si Tay Pastor 25 years na naghintay. Di po ba? Ganun yung mga Ayan. taktikang ginagawa ng kaaway eh. Nung nag-pray kaya si Tay Pastor, di po ba hindi na nagumpay ang kaaway sa kanya kasi na-receive niya yung answered prayer. Kasi Amen. kung nag-alinlangan siya, nagduda siya doon sa pangako ng Diyos sa Praise kanya, God. na talagang mararanasan niya ang bunga ng kanyang paglilingkod, hindi Amen, niya natanggap amen. ang house and lot na pinagkaloob sa atin ng Thank you, ating Lord. Panginoon. Amen. Kaya sa buhay natin mga kapatid ko kay Lord, minsan, anuman ang ginagawa ng kaaway, taktika ng kaaway upang punuin ng pagdududa ang ating isipan, just keep praying. Amen. Huwag ka na maglingkod, kapatid. Huwag ka na maglingkod. Sabi yan ng kaaway, mapapagod ka. Huwag ka nang gumising ng madaling araw, mapupuyat ka. Baka high blood din ka pa. Di ba ganun yung mga ginagawa pong taktika ng kaaway sa ating buhay? Sapat po ang bagay na yun upang tayo bumagsak sa pagkakasala. Amen na kung saan, sabi nga, kung hindi ka rin lamang naniniwala at nananampalataya sa Diyos, paano mo siya mabibigyan ng kaluguran? Tama. Sabi po yan sa Hebreo chapter 11 verse 6. Amen. Was hindi natin nabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon, tayo po nagkakasala mga kapatid ko sa Panginoon. Amen. At sa oras na ito, marami mang ginagawang kaaway, nakawan niya man tayo ng pera, dyan magaling ang kaaway eh, di ba? Nanakawan yung tights mo talagang tinatabi-tabi mo, talagang gagawa ng paraan ng kaaway upang maagaw niya yung bagay na yun. Amen. Pero kung ikaw ay tunay na rooted sa salita ng ating Panginoon, hindi mo pagdududahan ang salita ng ating Panginoon. Amen po. Yung mga sakit na ibinibigay sa atin ng kaaway, kapatid ko sa Panginoon, yan ay isang style or technique ng kaaway upang pagdudahan natin ang salita ng ating Panginoon. Kasi alam niyo po kung bakit. Pag nanagumpay na ang diablo, napuno na niya ng mga pagdududa ang ating isipan, kapatid, tayo na mismo yung bibitaw sa Diyos. Ayaw na natin manalangin yung paglilingkod natin, hindi na natin magagawa yan nung gaya ng dati. Maging yung pagsamba natin, hindi na yan buong puso kasi punong-puno na po ng pagdududa ang ating isipan. Kung kaya't mapapahinto na tayo ni diablo, mapapatay niya na yung pananampalataya natin. Amen po. Kaya't mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin sa isang Kristiyano na tunay na matatag, rooted sa salita ng ating Panginoon. Hindi yung laki ng problema magpapabagsak sa kanya. Di po ba lagi natin naririnig yan sa salita ng ating butihing Tay Pastor? Hindi ang laki ng problema magpapabagsak, magpapahina ng ating pananampalataya kung tayo ay tunay na nakaugat sa ating Panginoon. Amen. Bagkus po, yung mga malalaking problema na yun ang magiging way upang mas lalo pa tayong matatag, mas lalo pa tayong mananatili sa harapan ng ating Panginoon na patuloy na nagtitiwala, patuloy na nagpapasalamat. Kaya sa oras na ito mga kapatid ko sa Panginoon, bilang application po na nais ipahayag sa buhay natin, patuloy nating pakainin yung ating pananampalataya para ito hindi manghina. Amen. Sa pamamagitan po ng pagbabasa at pagninilay ng salita ng ating Panginoon.
Kaninang umaga, narinig po natin talaga, di po ba, ang bread of life. Na hindi naman talaga tayo nabubuhay lamang sa tinapay. Pinaliwanag po yan kaninang umaga sa atin ng ating Amen. Reverend John Brade. Talagang ang ating Panginoong Jesus, ang tinapay na buhay. Sabi nga po, pag ito'y kinain mo araw-araw, magkakaroon ka ng kasiyahan, di po ba? Tama. Yung buhay ay magiging masigla. Magkakaroon ka ng nutrisyon at lakas. Amen po, kasi nga po tulad ng ating laging naririnig, ang ating pananampalataya ay lumalakas, lumalago at lalong tumatatag dahil sa pakikinig at pakikinig natin ng salita ng ating Panginoon. Sabi po yan sa Roma chapter 10 verse 17. Kaya sa oras na ito mga kapatid ko kay Lord, hayaan natin na huwag nating ituon lagi yung ating mga mata doon sa sakit, doon sa wala. Amen. Huwag nating isipin na yung mga bagay na yon ay kumbaga binibigyan natin ng katwiran ng kaaway sa ating buhay. Instead po, pag meron tayong pagsubok, lalo pa tayong sumiksik kay Lord. Amen. Amen. Yung sabi, di ba, bibigyan niya tayo ng self-pity. Huwag ka nang umaten kasi papagalitan ka lang na tayo, pastor. Makakarinig ka lang ng sermon. Yun yung mga nilalagay ng kaaway sa ating Praise to God. isipan eh. Amen po. Kahit sa oras na ito mga kapatid ko kay Lord, the more na kinokorek tayo, the more na lalo tayong lumapit. Kasi Tama. walang Amen. tatay na gusto kang mapahamak kahit naman po sino, di po ba? Yes. Walang magulang na gustong mapahamak ang anak. Nais lang Tama. ng magulang talaga mapabuti ka, mapalago ka, maging maayos yung buhay mo, maging matagumpay ka. Kahit anong gawing pag-atake ng kaaway sa buhay mo, nananatili kang nakatayo. Amen po. Kaya't sa oras na ito mga kapatid ko kay Lord, hayaan natin na yung ating pananampalataya ay lalong lumakas at lumago. Lalo tayong maging matapang sa Amen. araw-araw na mga gawa ng kaaway sa ating buhay. Ano man ang pagsisikap ng kaaway na panghinain yung ating pananampalataya. Kung tayo po ay araw-araw na nakaririnig ng salita ng ating Panginoon, taglay po natin yung tinapay ng buhay na laging magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po. Yan po yung unang-unang bagay mga kapatid ko kay Lord na ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Pinapahina niya po yung ating pananampalataya. Dahil tulad po ng binasa natin kanina, na parito ang kaaway upang magnakaw, pumatay, at manira. Amen po. Yan po yung unang puntos natin. At ang pangalawang puntos natin mga kapatid ko kay Lord, bukod doon sa pinanghihina niya yung ating pananampalataya, alam niyo po, may bagay pang ginagawa ang dyablo sa buhay natin. He wants to steal our joy and peace. Ninanakaw niya po yung ating kagalakan at kapayapaan na kaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Alam kasi ng dyablo na hindi niya kayang nakawin tayo sa kamay ng Diyos kung tayo ay matatag. Hindi niya tayo mapapahinto upang maglingkod sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, sisikapin naman ng dyablo na nakawin yung ating kagalakan at kapayapaan. Amen. Dahil tulad ng sinabi ko kanina, kapag nanagumpay na ang dyablo sa buhay natin, napanghina niya na yung ating pananampalataya, mapapatay niya na, nanakawin niya na yung ating kagalakan, yung ating kapayapaan. Kapatid, maaring nandito ka sa Zoom na ito, pero dahil na lang sa utos ni Pastor. Amen, maaring nagpipray ka na lang, pero parang ritual na lang. Wala na yung presence, wala na yung Holy Spirit na nanggagaling sa ating Panginoon. Maaring umaattend ka pa rin every Sunday, yes. Nagpapaawit ka pa rin doon, pero wala ng joy. Napipilitan ka na lang dahil sa yung pagkatawag bilang isang pastor. Pwede mo na lang gawin yung mga bagay na yon. Kasi utos na lamang ng ating mga tagapanguna. Amen. Ibig sabihin yung kagalakan ay napatay na, napanghina na ng dyablo. Amen po. Kahit sa oras na ito mga kapatid ko kay Lord, ang sabi ng ating Panginoon yung aking kagalakan ay iyong magiging kalakasan. Sabi po yan sa Nehemiah chapter 8 verse 10. Amen. Hindi tayo paghihinain, hindi tayo magkakaroon ng kahinaan sa buhay kung tayo ay laging nakalagak sa harapan ng ating Panginoon. Tama. Amen. Pinapaunawa niya sa ating lahat na ang kagalakan dapat meron tayo, hindi doon nakabatay sa mga pinagdadaanan natin. Bagkus doon sa presensyang kaloob ng Diyos sa ating lahat. Amen po, makikita natin, di po ba, napakagandang halimbawa po sa aklat niya ay yung buhay ni Pablo at ni Silas. Akalain niyo po, di po ba, nakabilanggo sila mga kapatid ko kay Lord. Sugatan, kumbaga nakakadena.
pinahirapan, hindi pinakain. Pero di po bang sabi ni Pablo kay Silas, halika, awitan natin si Lord ng himno. Di po ba ikaw po kaya, nabugbog ka na lahat-lahat, aawitan mo pa kaya ang ating Panginoon ng papuri at pasasalamat? Di po ba parang imposible? Pero alam nyo po, kung ang kagalakan mo ay nanggagaling sa ating Panginoon, it is possible po na awitan mo pa rin si Lord kahit na ikaw ay nagdurusa. Amen, nakita natin samantalang sila nakakulong. Amen. Pero hindi yung rehas, hindi yung bakal, kumbaga yung nakakulong sila doon, hindi yung mga bagay na yon ang humadlang upang bigyan nila ng papuri ang ating Panginoon. Bagkos yung mga bagay na yun ang naging dahilan upang bigyan nilang papuri ang ating Panginoon. Amen. Kasi alam po ng kaaway, kapatid, kapag nawala na yung kagalakan natin, hihina na yung ating spiritual na lakas. Amen. Pag nawala na yung kagalakan natin, manghihina na rin yung ating pananampalataya. At tayo na yung kusang bibitaw pa sa kamay ng Diyos. At pag nangyari yon, tuwang-tuwa po ang kaaway dahil na nagumpay siya sa buhay natin. Amen. Kasabay po, kapatid ko, ng kagalakan kay Lord, dapat yung kapayapaang kaloob din ng ating Panginoon ay manatili sa atin. Di po ba narinig natin kay Pastora Sandra? Doon ako na-amaze Oo nga, no? Dati kasi, kada katapusan, yung due date, parang parang andun na yung kaba Pero sabi niya, di po ba dapat excited tayo kasi due date na? Kasi makikita mo, mararanasan mo muli yung pribilehiyo, yung kagalakan, mararanasan mo muli yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po, wag daw natin katakutan yung mga due date. Dapat maging excited tayo every due date. Yun yung kapayapaan na bigay sa atin ng ating Panginoon, na kahit patong-patong yung ating mga bayaran, patuloy ka pa rin nagagalak. Kasi alam mong ipoprovide ni Lord yung iyong mga pangangailangan. Amen. Madaya kasi itong mundong ito Kasi ang kapayapaan nga naman nakaloob ng mundong ito, pag may pera ka, payapa ka. Pag may pagkain ka, payapa ka, di ba? Maganda yung buhay. Kumbaga masasabi mo ng satisfied ka kung ano man yung mga bagay na gusto mo, nabibili mo. Payapa ka, yun yung mundo Amen. Pero ang sabi nga po kahit due date yan, kahit patong-patong na yan, payapa ka pa rin. Kasi andun pa rin yung kapayapaan na kaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen po, na kahit mawalan ka man ng anong bagay, kapatid ko kay Lord, si Lord pa rin yung magre-restore lahat ng nawala na yon. Amen? Kaya't napakautak ng kaaway Talagang sabi niya, di ba, what if due date wala akong pambayad? Di ba, lalagyan niya talaga ng what if yung ating isipan para yung kapayapaan, yung kagalakan na meron tayo is manakaw niya. Dahil yun ang number one niya na is dipukuin. Bukod sa pananampalataya, yung payapang naglilingkod kay Lord, kapatid, ayaw pinakaaway. Amen. Kahit sa oras na ito, pinapaunawa po sa atin ng ating Panginoon. Kahit anong gawin ka pag nanakaw ng kaaway, ang kapayapaan ng Diyos na iniwan sa atin, amen, ibigay niya na. Ito yung kayapaan na hindi nauunawaan ng kahit sino. Amen po? Hindi ito nauunawaan ng sanlibutan. Kaya't huwag tayong magulumihana. Huwag tayong matakot. Ipakita natin, taglay natin yung regalo ni Lord na kapayapaan. Amen po? Huwag tayong matakot. Taglay natin yung lakas ni Lord. Amen. Kahit sa oras na ito, mga kapatid ko kay Lord, patuloy tayong magtiwala pa rin sa ating Panginoon. Kung kanina, pakainin natin ng bread of life ang ating pananampalataya upang hindi ito manghina. Ngayon naman po, punuin natin ng salita ng ating Panginoon ng ating puso upang yung kapayapaan at yung kagalakan na kaloob niya sa atin ay huwag mawala. Amen. Huwag tayong gumaya doon sa nakita ni Pedro, yung malalaking alon. Hayaan natin na patuloy natin itutok po yung ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Mga kapatid ko kay Lord, bantayan natin. Ano man laban meron tayo. Yung pag-aalala, yung pagkatakot, ipanalangin po natin yan lagi. Kaya nga sabi nga po, di po ba sa aklat ng Pilipos chapter 4 verse 6-7, sabi niya nga dun tunay naman po, yan na ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Amen po? Hindi man nga po agad-agad bibigyan ni Lord ng solusyon yung mga problema natin, pero di po ba nangako naman siya
na habang pinagdadaanan mo yung problemang yan, malakas ka. Habang pinagdadaanan mo yung problemang yan, payapa ka. Amen. Habang pinagdadaanan mo yung problemang yan, may kagalakan ka. Yun po yung pangako sa atin ng ating Panginoon. At habang tayo po ay humahawak sa lahat ng pangako ng Diyos, kapatid ko kay Lord, taglay natin ang isang tunay na mananampalataya na hindi kayang nakawin ng kaaway anumang ipinagkaloob niya na po sa buhay nating lahat. Kaya yan po yung ating pangalawang puntos, mga kapatid ko kay Lord. Bilang point 1 po natin kanina, He wants to awaken our faith. Ang ating point 2 po, He wants to steal our joy. At ang ating point 3 po, He want to steal our joy and peace. At ang ating pangatlo, He wants to destroy our fruitfulness for Christ. Nais niyang nakawin, nais niyang wasakin ang lahat ng mga bunga ng ating paglilingkod. Bukod doon kanina sa pananampalataya natin, then yung ating kapayapaan, yung ating kagalakan, ngayon naman po, di po ba narinig natin na tunay ang isang Kristiyanong lumalago ay mabunga. At ang bungang yun ang nais sirain ng kaaway natin, mga kapatid ko kay Lord. Hindi sapat kay Satanas na panghinain lamang yung ating pananampalataya o alisin yung ating kagalakan. Ang nais niya po, huwag tayong mamunga. Sirain ang lahat ng bunga natin na maging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. Amen. Hindi naman maaaring alisin yung pagkatawag natin bilang isang pastor, bilang isang PMIS, bilang isang chapter worker, pero kayang-kaya niyang tanggalin ang lahat ng bunga kung tayo po ay hindi naging mapagbantay. Maaring nandyan ka pa rin, umaawit ka pa rin kay Lord, pero sabi ko nga kanina, parang ritual na lang, pumapalakpak ka pa rin kay Lord, pero parang napipilitan ka na lamang. Diba? Ganun yung bunga talaga na nais nakawin ng ating kaaway, mga kapatid ko kay Lord. Sabi ko nga po kanina, ang tunay na malago, dapat may bunga. Sabi rin po yan ng ating Pastor John. Amen po. Kasi sabi nga po kung tunay tayong malago at tunay tayong nakakabit kay Kristo, makikita natin yung bunga. Makikita natin yung pagbabago. Di po ba sa buhay natin, makikita natin na yung mga ginagawa natin, yung mga gawa ng ating mga kamay, ay tunay na nagiging pagpapala para sa iba. Dahil yun naman talagang nais ng ating Panginoon Hindi tayo mamunga lamang para sa atin, makapamunga tayo para sa iba. Di po ba? Makikita natin, tignan po natin sa halimbawa sa isang halaman. Di po ba kung na yan ay naputo lang hindi mo namamalayan, di po ba makikita mo dilaw-dilaw na yan, bukas makalawa patay na yon. Di ba? Pero kung tayo ay laging nakaugat, laging nakakabit sa ating Panginoon, yung bungang nais nakawin ng kaaway sa ating buhay, hindi niya ito magagampanan. Amin, hindi niya ito magagambala. Amin po, ganun yung nais mangyari ng kaaway sa ating Panginoon. Pero kung tayo po ay napagtagumpayan na ng kaaway sa buhay natin, mga kapatid ko kay Lord, unti-unti ang buhay natin ay mawawala sa kamay ng Diyos. Hindi natin napapansin, pero mapapansin niya ng iba. Amen. Nasabi ko nga kanina, maaring dumadalo ka pa, pero wala na. Wala nang alab, wala nang init pa na pag-ibig na nanggagaling katulad nung dati. Amen po. Kahit sa oras na ito, mga kapatid ko kay Lord, huwag natin pag-alinlanganan ang ating buhay paglilingkod. Huwag natin pagdamutan na gawin magbunga ang ating buhay. Dahil yun ang nais ng Diyos, mga kapatid ko kay Lord. Kahit anong ginagawa ng kaaway, huwag tayong sumuko sa paggawa ng mabuti. Dahil yun ang nais ng kaaway. Huwag kang gumawa ng mabuti upang huwag kang mamunga. Pero ang sabi niya nga, huwag kang magsawang gumawa ng mabuti. Sabi po yan sa aklat ng Galatia, chapter 6, verse 9. Dahil sa paggawa mo ng mabuti hanggang sa wakas, ito na may bunga. Amen, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo ay manghihina, ay tayo ay aani pag hindi tayo nanghina. Amen, yun yung nais makita ng Diyos, mga kapatid ko kay Lord. Huwag tayong tumingin agad-agad doon sa answered prayer. Kahit wala pa yung answered prayer, titigil ka na. Paano mo makukuha yung bunga? Paano makikita yung bunga sa buhay mo kung ititigil na nalangin? Amen po. Paano mo makikitang gumaling ka kung hindi ka rin lamang naniwala dun sa salita ng ating Panginoon? Kaya sa oras na ito, mga kapatid ko kay Lord, hayaan natin yun na yung pagiging mabunga natin ay laging patungkol. Talaga makikita mo yung bunga ng Espiritu sa kanila Di po ba? Makikita natin yung pagpipigil sa sarili. Amen. Sabi ng kaaway, huwag kang magpigil ng sarili, awayin mo sila. Pero sabi ko nga po, ang nais makita ng Diyos sa atin ay ang bunga ng Espiritu na nanggagaling sa Kanya. Amen po. Alam nyo, mga kapatid ko kay Lord, ang kaaway minsan, ginagamit niya po, alam nyo, pupunuin niya yan sa ating buhay ng kompromiso.
Di ba narinig natin yan sa ating sa ating Tay Pastor? Pupunuin niya yung buhay mo ng compromise. Para nga naman, mako-compromise ka dun sa mga bagay na yun, hindi mo na masusunod ang ating Panginoon. Magiging normal na lang ikaw sa paggawa ng kasalanan. Di po ba? Pupunuin niya ng schedule yung buhay mo para nga naman hindi mo mauna ang ating Panginoon. Kasi alam niya na pag inuna mo ang Panginoon, meron ka nga anihing bunga. Di po Amen. ba? Gagawin ng kaaway, lalagyan niya ng isipan mo na huwag kang magbigay kasi mauubusan ka. Kasi alam ng kaaway na pag nagbigay ka, lalo kang mamumunga. Di po ba? Ganun yung mga taktika ng kaaway, mga kapatid ko kay Lord. Ang lahat ng bunga ng ating buhay paglilingkod, ng ating katapatan sa ating Diyos, nais niyang wasakin ang lahat ng yan. Kaya't papayagan po ba natin na tayo'y wasakin, na lahat ng mga bungang kaloob sa atin ng ating Panginoon ay mawala? Amen. Ang nais nga ng Diyos, maranasan natin ang lahat ng bunga na yan eh. Ang mayroon tayong kapayapaan, mayroon tayong kagalakan. Di po ba, mayroon tayong kalakasan. At ang nais ng Diyos, manatili tayo sa Kanya upang ang lahat ng aspeto ng buhay natin ay makita niya talagang maayos. Pero ang sabi ng Diablo, lumayo ka. Kasi pag nakita ng Diablo na ikaw ay laging nakakabit sa ating Panginoon, ikaw ay magiging mabunga. Ayaw niya na magkakaroon tayo ng relasyon, ng intimate relationship sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito mga kapatid ko kay Lord, hayaan po natin bilang application po ng isang tunay na Kristiyano, hayaan natin na tayo'y manatiling nakakabit araw-araw po sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng paglilingkod natin ng may katapatan, amen, sa ating Panginoon, at higit po sa lahat, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Huwag natin alalahanin pa yung mga sinisigaw o binubulong ng kaaway sa ating buhay. Lalong-lalo na ipinapakita ng mundong ito sa atin. Dahil sabi nga po, lagi natin naririnig, hindi yan permanente. Masingin natin yung mga kayamanan ng langit na naririnig natin mga preacher nung una. Ang talagang pinakita rin sa ating natin pa yung mundong ito, mga kapatid ko kay Lord. Huwag tayong panghinaan loob, kahit na matagal pa yung ating mga answered prayer, patuloy tayo lamang po maglingkod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya bilang conclusion po natin, ang sabi po sa binasa natin teksto kanina, sa Book of John 10:11, sabi niya dito po ba, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen. Ang mensaheng ito mga kapatid ko kay Lord, nakita natin kanina na tatlong bagay yung nais nakawin ng kaaway sa ating buhay. Ito yung ating pananampalataya, ito yung ating nakawin niya yung ating kagalakan, kapayapaan, yung ating pagiging mabunga sa Diyos. Amen. Ito yung kanyang layunin upang tayo maging mahina, maging malamig sa harapan ng ating Panginoon at wala nang maging epekto pa yung ating pagkatawag sa ating Panginoon. Ngunit ang ating pag-asa ay wala po sa sarili nating lakas, lagi natin yan naririnig, kundi po nasa ating mabuting pastol. Amen po, hindi lamang niya naman talaga tayo tinawag para kanyang maging tupa. Ibinigay niya rin kapatid ko kay Lord yung kanyang buhay. Ibinuhos din yung kanyang dugo para tayo po ay maligtas. Kung kaya't ang kaaway, dumating man yan upang magnakaw, si Jesus naman po ay ang siyang mabuting pastol natin na magliligtas sa atin. Amen? Magpapagaling sa atin, magpapanumbalik, at magbibigay po ng buhay ulit na masagana. Kaya sa oras na to, huwag po nating hayaan na nakawin ng kaaway anuman ang pinagkaloob ng Diyos sa ating buhay. Bantayan po natin yung ating pananampalataya, ingatan po natin yung ating kagalakan at kapayapaan, manatili po tayong mabunga sa paglilingkod. At higit sa lahat mga kapatid ko kay Lord, manatili tayong malapit sa ating Panginoon, na kung saan siya po yung ating mabuting pastol. Kasi siya lamang naman po talaga makakapagbigay sa atin ng seguridad sa mundong ito. Amen po, isang seguridad na hanggang mararanasan natin dito hanggang doon po sa langit. Kaya sa oras na ito mga kapatid ko kay Lord, iyan po yung mga bagay na ginagawa at nais nakawin ng kaaway sa ating buhay. Kaya glory to God po, sa Diyos po ang aking papuri. Tayo pong lahat po ay magpasalamat na sa ating Panginoon. Thank you Lord. Hallelujah. Salamat o Diyos sa gabing ito, Panginoon. Minsan mo pong muling tinuro sa amin, Lord God, na ang kaaway tunay ay aali-aligid sa aming paligid. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito ay maging mapagbantay ang bawat isa,
manatiling nananalangin, manatiling naglilingkod sa iyo at higit sa lahat, Panginoon, manatiling naniniwala sa iyong mga pangako. Hayaan mo, Lord God, na yung kapayapaang meron kami, kagalakang meron kami, Panginoon, ay tunay na nanggagaling sa iyo. At ang pananampalatayang meron kami, Panginoon, ay ito po iyong ingatan po sa aming buhay. Kaya Lord, salamat sa pagkakataong ito, Lord God. Salamat sa isang mabungang Kristiyanong ikaw, Lord, ang siyang pinanggalingan. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, sa pagkakataong ito. Minsan pa, O Diyos, ikaw ang maitaas sa aming buhay. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Donna at narinig naman po natin ang kapahayagan ng salita ng Diyos ngayon. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag natin hayaan na magtagumpay si Satan ang ating kaaway sa buhay nating ito. Marami siyang layunin. Narinig naman natin yung tatlong bagay na ginagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Manatili tayong malapit sa ating Panginoon. Lagi tayo dapat may mabuting balita. Huwag tayong papayag sa buhay na to na lumipas ang buong maghapon, wala tayong salita ng Diyos. Amen? Salamat. Meron tayong Dawnwatch, meron tayong Sunset. Why? Kasi lagi tayo napapalapit sa ating Panginoong Jesus. Kapag siya ang ating sinusunod, mga kapatid ko sa Panginoon, tiyak ako, makakapanatili tayo sa ating pananampalataya. Hindi tayo kayang nakawin ng kaaway. Kung paano tinukso ng kaaway ang ating Panginoong Jesus, gawin tinapay ang bato. Sumagot ang ating Panginoon, hindi lamang sa tinapay na mabubuhay ang tao, kundi sa mga satang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ganon din tayo. Kapag may digmaan tayo, mga udyok ng kaaway, sabihin din natin sa Kanya, yung pinasasabi ng Diyos sa Kanya. 2,000 years ago, matagal na siyang talunan. Amen? Tayo ang nananagumpay. Kaya huwag kang matakot, huwag kang magamba. Lakasan mo pananampalataya mo. Huwag kang papayag mawala yung joy sa puso mo. At siyempre, dahil pinapalakas natin ang ating pananampalataya, susunod na dyan, magiging payapa ang buhay natin. Pag payapa na ang ating buhay, lahat ng gagawin natin, sigurado tayo, magbubunga. Ang hirap kaya mag-mission kung puro ka problema. Tama po ba? Pero mag-mission kang payapa puso mo. Wow, praise God. Ang dami mong naabot. Marami ka nadadala sa harapan ng Diyos. Kaya tandaan natin, mas madali ang sabihing mabiyaya ang Diyos kaysa doon sa panghawakan na talagang tunay na mabiyaya ang Diyos. Amen. Nawawala yung faith, lalo na pag maraming kulang na nakikita. Kaya tandaan natin ito, anuman ang plano ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan natin, may Diyos na nakako sa atin ngayon na pasasaganain niya tayo ngayon at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Buhay na magpakailanman. Kaya muli, Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.